Kabanata 1321. Ang pagsasalita ni Ethan ay medyo magalang, ngunit ang kanyang tono tila mas mayabang pa kaysa kay Phil mismo. Lahat ng tao na naruroon ay bahagyang natigilan. Siya ay mapagmataas sa harap ng tatlong hari ng armas. Hinahanap ba niya ang kanyang kamatayan? Gusto mo bang mamatay? Si Bon ay sanay sa Siam Muay Thai. Palagi siyang nagagalit. Nagsimula siyang sumigaw ng galit habang inihagis ang kanyang mga braso at binti sa sandaling ito. Kasabay nito, ang kanyang mga siko at tuhod ay naglalaman din ng napakalawak na pagkamatay kasama ang iba pang mga bahagi ng katawan. Ang tinaguriang 8 limbs Muay Thai ay tinukoy sa estado na ito. Ang buong katawan niya ay puno ng lakas at nakakasakit ang kanyang kakayahan. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay maaaring magamit bilang isang sandata. Kung ito ay anumang ordinaryong sundalo, maaaring walang paraan upang hadlangan ang isang paggalaw tulad nito. Bang! Ang mga tunog ay nag-echo sa hangin. Ang bilis ni Bon ay kasing bilis ng kidlat. Naturally, nais niyang patayin si Ethan sa isang solidong suntok. Laban sa kanyang kamao, ang kanang kamay ni Ethan na nasa kanyang sword ay biglang hinugot. Ang sword ay lumabas at bumalik sa lagayan. Lahat ay nagawa sa isang mabilis na sandali. Kahit na hindi ito swordsmanship mula sa Island Nation, ito ay mas mahusay. Ang isang simpleng paglaslas tulad nito ay naglalaman ng isang malakas na puwersa sa loob nito. Ang kanang kamao ni Bon ay tila naputol ito ng isang hindi nakikita na linya sa susunod na sandali. Ang kanyang dugo ay nagkalat sa lahat ng dako habang ang katawan niya ay itinapon ng paatros. Pagkatapos ay lumuhad siya sa lupa nang sa wakas ay lumapag siya. Isang malabong pulang linya ang makikita sa pagitan ng kilay ni Bon. Hindi na siya gumagawa ng anumang tunog, sa pamamagitan lamang ng isang swing ng sword, ang pangalawang hari ng armas ay napatay agad. Nabigla ang karamihan. Kahit na hindi minamaliit ni Phil Yates si Harvey at ang iba pa, hindi niya inaasahan na magdurusa pa rin siya sa malaking pagkawala. Lennox, sabay tayo. Pinalakpak ni Floyd ang kanyang mga kamay kasama ang isang hitsura ng tangkay sa kanyang mukha. Ang isang walang hugis na airwave ay dumadaloy sa kanyang mga kamay sa sandaling ito. Ang kanang kamay ni Lennox ay hinawakan ang sword sa kanyang baywang noon. Ang kanyang katawan ay tumagilid pasulong, handa nang hindi masira sa anumang segundo. Si Ethan ay bahagyang nanliit ang mata, pagkatapos ay isinandal ang kanyang katawan pasulong sa susunod na sandali. Gumawa siya ng isang hakbang at agad na sumulong sa kung saan nakatayo si Floyd. Pagkatapos ay isinubo ni Ethan ang kanyang likuran patungo sa mukha ni Floyd sa isang split seconds. Sampal, ang tinaguriang master ng karate ay nasa pinakamainam na sandali upang gumawa ng kanyang pagkilos, ngunit napalampas ito. At sa sandaling ito, hindi siya naiiba kaysa sa isang ordinaryong tao. Ang ulo ni Floyd ay sumabog laban sa sahig matapos na tumama mula sa likuran ni Ethan. Ang dugo ay dumaloy sa lahat ng dako. Si Floyd na tila napakalakas ay mas mahina kaysa sa kay Bon sa katotohanan. Wala siyang karapatang hayaan na hindi masira ni Ethan ang kanyang sword. Wasakin. Sa wakas ay natagpuan ni Lennox ang isang pagkakataon upang hampasin sa sandaling ito. Ang mahabang sword sa kanyang baywang ay hindi nabura at lumubog sa direksyon sa harap niya. Klang! Sa pinakamahalagang sandali, hindi natapos ni Ethan ang kanyang sword at nakipag-away sa kay Lennox. Klang! 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 Parehong ang kanilang bilis ay mabilis, patuloy na nagsiswing sa kanilang mga sword sa sandaling ito. Matapos ang ilang mga palitan, pareho silang lumakad sa bawat isa. Pinalik ni Ethan ang kanyang sword sa lagayan at bumalik na kalmado sa kay Harvey. Parang may problema si Lennox na sinusubukan lang niyang lumingon. Sa eksaktong sandali, nagpakita siya ng isang hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa pagkaraan ng ilang sandali. Ang mga hiwa ng mga pulang linya ay nagsimulang lumitaw sa buong katawan niya. Sa loob lamang ng isang minuto, ang lahat ng tatlong hari ng armas ay bumagsak. Si Ethan Hunt ay lumakad pabalik ng mapayapa patungo sa kay Harvey York at pagkatapos ay bamulong,
ang mga taong ito tama. Mayroon silang pamantayan ng isang sundalo ng sword camp. Tumawa si Harvey. Alam kong dapat nating hayaan na subukan ni Ray ang kanyang lakas, ang pagpapadala sa iyo ay labis na labis. Tumawa din si Ray Hart. Hindi pa siya nagtatapon ng mga suntok. Kahit na hindi siya maaaring matalo, hindi niya maihahambing ang bilis niya kay Ethan. Ang tatlo ay nag-uusap habang tumatawa, na parang pinatay nila na mga tao ay hindi ang tatlong hari ng armas na naglilingkod sa ilalim ng ika-4 na Master Yates, ngunit ilan lamang sa mga random na tao sa mga kalye. Patay na katahimikan. Ang tanawin ay tahimik na parang isang daga sa simbahan. Lahat ay humihinga sa kanilang mga hininga, hindi nila papayagan ang anumang bagay na lumabas sa kanilang mga bibig. Ang kinalabasan na ito ay higit na lumampas sa inaasahan ng sinuman. Ang tatlong hari ng armas ay mga walang kamatayang nilalang na nakipaglaban sa Euro-American battlefield. Sinasabing kahit na ang Texas boxing champion ay kailangang umiwas sa mga hari ng armas kung makikita niya sila. Sinasabi din na ang bawat isa sa tatlong hari ng armas ay katumbas ng libu-libong sundalo. Ang ilan ay mayroon ding mga talaan ng pag-iwas sa buong hukbo sa kanilang sarili. Ngunit pagkatapos ay pinatay lang sila ng walang pasubali. Si Todd Jean ay nanliit ang mata ng bahagya, pagkatapos ay bumalik ng ilang mga hakbang. Naisip na niya ang lubos kay Harvey, ngunit hindi niya iniisip na magkakaroon siya ng isang napakalakas na tao sa tabi niya. At sa paghusga sa pamamagitan ng kasanayan, dapat siya ay mula sa militar. Ngunit si Harvey ang konsultant para sa pamahalaan ng Buckwood, inaasahan para sa isang tao sa militar na protektahan siya. Ang mukha ni Bradley ay kakilakilabot sa sandaling ito. Alam niya ng lubos ang tungkol sa mga kakayahan ng tatlong hari ng armas, ngunit wala rin silang kapangyarihan na gumanti. Kung ito ay makikipaglaban si Bradley, hindi rin siya magtatagal ng 1 minuto. At ang mataas at makapangyarihang si Phil Yates ay nanginginig ng walang katapusan sa sandaling ito. Siya ay tulad na takot siya ay mayabang dati. Hindi. Imposible. Ang 4 na hari ng armas na naglilingkod sa ilalim ng ika-4 na Master Yates ay ang pinakamalakas sa lahat. Paano sila maaaring matalo? Ang ekspresyon ni Phil ay napakadilim na parang ang kanyang pangunawa ay kakalas. Ang pakiramdam ng kanyang pananampalataya na tinatapakan ay nagawa ni Phil sa pagbagsak. Dapat ikaw si Phil. Narinig ko na ginawa mo ang lahat para lamang pilitin akong magpakita. Ngayon na narito ako, ano ang magagawa mo sa akin? Kumakbang si Harvey at nagbigay ng sampal sa mukha ni Phil. Iniluwan ni Phil ang isang subo ng dugo habang ang kanyang katawan ay lumipad mismo sa isang pader. Hindi. Nasa pamilya ako ng Yates mula sa Amerika. Hindi mo ako mapapatay. Hindi mo kaya. Natakot si Phil. Nagpupumiglas siya habang umaatres pabalik nang makita niya ang nakamamatay na hangarin sa mga mata ni Harvey. Kumakbang si Harvey ng isa pang hakbang at ibinato ang isang sipa. Muli na naman lumipad si Phil gamit ang tunog ng isang malakas na bang. Pagkatapos ay sumabog ang kanyang katawan sa haligi na kahoy sa bulwagan. Isang nabiyak na kahoy ng haligi ang tumusok mismo sa kanyang dibdib. Nagpupumiglas si Phil ng maikli, pagkatapos ay tumagilid ang kanyang ulo. Wala nang naririnig na tunog mula sa kanya. Ang bawat tao sa karamihan ng tao ay napasinghap matapos makita ang paningin. Malapit na silang mabaliw. Namatay si Phil Yates. Namatay si Phil Yates na ganyan. Linisin ito, mahinahon na sinabi ni Harvey. Wala na siyang interes na gumawa ng aksyon. Nang maglakad sina Ethan at Ray sa sandaling ito, ang mga kapalaran nina Bradley at Todd ay saliado na. Walang nakakaalam na ang nakakatakot na Yates family mula sa Amerika ay nahulog ng mas mababa sa kalahating araw kasama sina Phil, Bradley, at ang tatlong hari ng armas. Ligtas na sabihin na ito sa pamilyang Yates mula sa Amerika ay ang pinakamalaking pagkawala sa buong dekada. Ang pagkawala na ito ay walang hanggan at mas masahol pa kaysa sa oras na bumagsak ang ikatlong Master Yates. Sa wakas, sina Yvonne Xavier at Rosalina Iswell ay kinuha ni Harvey. Ang lugar na ito ay hindi na angkop para sa mga na-Iswells na manirahan. Si Rosalina Iswell ay ipinadala sa tabi ni Shane na Iswell.
Ang Grandmaster ng Appraising Antiques ay lubos na nasiyahan. Pagkatapos ay pinayuhan ni Harvey York, ang mga tao ng pamilyang Naiswell ay dapat na manatili sa isang 5-star hotel sa ngayon. Hindi pa ito tapos. Alam na alam ni Harvey na ang pinakamalaking problema sa oras na ito ay ang ika-4 na Master Yates mismo. Ang lahat ay simula pa lamang mula noong siya ay buhay pa. Ang mga tao ng pamilyang Naiswell ay nanginginig sa kanilang mga paa nang marinig nila ang mga sinabi ni Harvey. Sa karamihan, ang tingin ni Rosalie kay Harvey ay naiiba sa sandaling iyon. Hindi lamang ang taong ito ay may kakayahan, ngunit naisave din niya ang kanyang buhay. Kung hindi para sa taong ito na papasok sa pinakamahalagang oras, hindi niya masimulang isipin kung ano ang mangyayari sa kanya. Ngunit ang kanyang pag-uugali ay tulad ng dati, kasing lamig ng yelo. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin bukod sa isang simpleng pasasalamat, na parang hindi niya melalagay ang kanyang mga saloobin sa mga salita. Tulad ng para kay Yvonne Xavier, nakuha na niya ang kanyang pag-iingat sa kalsada. Uminga siya ng malalim sa sandaling ito at sinabi, CEO York, dumating sila para sa iyo sa oras na ito. Kami ni Miss Naiswell ay mga tool lamang na ginamit laban sa iyo. Magkakaroon ng isang mataas na pagkakataon na gagamitin nila ang iyong asawa laban sa iyo sa susunod. Si Harvey ay patay na tahimik at pagkatapos ay sumagot ng mahinahon, panigurado, wala nang susunod. Medyo tumango si Yvonne, hindi nagsasabi ng ibang salita. Ang kalagayan nila sa kotse ay sobrang awkward nang huminto ang sasakyan sa labas ng lugar ni Yvonne. Si Yvonne, na tumahimik dati, pagkatapos ay bamulong, CEO York, na iligtas mo ako muli. Dapat ko bang italaga ang aking sarili sa iyo niyan? Tumingin si Harvey kay Yvonne ng kakatwa, pagkatapos ay tinapik ang kanyang noo. Sa bahay ng ancestral ng pamilyang Yates sa Buckwood, ang ika-4 na Master Yates ay nagpapakulo ng tsaa. Ito ay isa sa kanyang mga paraan ng monasticism, upang ilagay ito ng blanco. Ang kanyang tinatawag na monasticism ay sundin ang mga paraan ng kalikasan at gawin ang anumang nais ng kanyang puso, hindi umupo at umaasa sa ang mga bagay na magiging pabor sa kanya. Karamihan sa mga oras, dapat sundin lamang ng mga tao ang kanilang mga puso at gawin ang gusto nila. Maaaring mayroong isang epiphany sa paggawa nito. Sa harap ng ika-4 na Master Yates, si Evander ay nakasandal sa isang pader nang hindi binibigkas ang isang solong salita. Ako ang nagpalaki ng mga dahon ng tsaa. Mayroong ilang mga dahon lamang ang natitira, ngunit iba ang lasa nito kung pinalaki mo sa iyong sarili. Hindi mo rin ba iniisip? Sabi ni 4th Master Yates habang nakangiti. Ngunit si Evander ay parang bato pa rin na parang wala sa mundo ang makagalaw sa kanya. Ang isang estado ng pag-iisip na tulad nito ay mahirap hanapin. Ito ay sapat na upang patunayan na si Evander ay isang kakilakilabot na pagkatao. Iyon ay dahil ang pagkakaroon ng tulad niya ay hindi nagdadala ng anumang emosyon. Ang ika-4 na Master Yates ay tumingin kay Evander ng malalim. Ito ang pinakamalakas na hari ng armas na itinaas niya, isang kahihiyan na siya ay isang makina ng pagpatay sa malamig na dugo. Bukod sa ika-4 na Master Yates mismo, si Evander ay hindi nakikinig sa ibang tao. Isang ingay ang sumigaw sa labas mismo sa sandaling ito. Pang-4 na guro, may masamang nangyari. Ang bahay na ancestral ng pamilyang Yates ay nasa ganap na kaguluhan. Ang ika-4 na Master Yates ay sumimangot. Ano ang nangyari, bakit lahat ay nag-aalala tungkol sa? Pumasok si Lola Yates sa loob sa sandaling ito. Pang-4 na guro, may masamang nangyari. Isang bagay na talagang masama. Mangyaring lumabas sa labas at tingnan. Si Lola Yates ay lubos na natakot sandali dito. Siya ay isang babae na nakakita kung ano ang inaalok ng mundo, ngunit pagkatapos ay ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin. Ang ika-4 na Master Yates ay tila may napagtanto siya na isang bagay nang tiningnan niya ang gulat na ekspresyon ni Lola Yates. Uminga siya ng malalim at kinuha si Evander sa labas. Maraming tao ang nagtipon sa paligid ng hardin sa bahay ng ancestral. Lahat sila ay mga kalalakihan na dinala ng ika-4 na Master Yates, at sa gitna ng hardin, may 6 na kabaong ang inilagay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my
YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pang-apat na guro, dapat mong ihanda ang iyong sarili. Si Russell Jean mula sa pamilyang Jean sa Mordo ay nakatayo sa gilid. Ang baston na hawak niya ay patuloy na nanginginig. Ang kanyang ekspresyon ay lubos na napakadilim. Ang ika-4 na Master Yates ay nakilala na si Russell dati. Ang pamilyang Yates mula sa Amerika na nagtutulungan kasama ang pamilyang Jean ay inaprubahan pa ng dalawang iyon. Ngunit nakikita ang kakilakilabot na ekspresyon ni Russell, ang ika-4 na Master Yates ay may napagtanto siyang isang bagay. Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay paminsan-minsan ay kumikibot habang nakatitig siya sa mga kabaong, ngunit hindi niya ito binuksan pagkatapos ng mahabang panahon. Sa wakas, ang lahat ng mga kabaong ay binuksan ni Evander, na sumusunod sa likuran ng ika-4 na Master Yates. Bradley, Phil Yates, Todd Jean, Bon, Floyd at Lennox. Lahat ng 6 sa kanila ay namatay ng malinis at malinaw. Boom! Nang makita ng ika-4 na Master Yates ang mga bangkay ng kanyang pinagtibay na anak at ang kanyang mga tauhan, ang buong katawan niya ay lumubog. Ang ika-4 na Master Yates ay nagsettle sa kanyang sarili ng higit sa 100 taon. Si Bradley at ang Kings of Arms ay palaging sumusunod sa kanya. Sila ang pinakamalapit na tao na mayroon siya. May mga sandali pa na nakita niya ang mga taong iyon bilang kanyang sariling laman at dugo. Ngunit pagkatapos, ang lahat ng mga taong iyon ay naging mga bangkay. Ang mapayapang aura ng ika-4 na Master Yates ay nawala sa sandaling ito. Isang nakamamatay na hangarin ang lumabas sa kanyang katawan. Medyo naningkit si Evander matapos makita ang tanawin. Ito ay mahirap basahin ang kanyang ekspresyon, ngunit tila mas mapanganib siya sa ganitong paraan, na nagpapadala ng isang malamig na temperatura ng gulugad ng lahat. Ang nakapalibot na temperatura ay patuloy na bumababa sa sandaling ito. Lahat ay nanginginig sa kanilang mga paa. May nangyari. Natatakot ang lahat, mula ngayon, wala ng kapayapaan sa Buckwood. Ang ika-4 na Master Yates ay tiyak na gagawa ng paghihiganti sa kanyang sarili. Si Lola Yates ay lumakad ng pasulong habang nanginginig ng palagi at pagkatapos ay tinanong, "Ika-4 na guro, ano ang dapat nating gawin ngayon?" "Dapat kang magpasya para sa amin. Kung magpasya kang huwag gumawa ng anuman, maaaring hindi ito mahaba bago tayo lahat ay magbahagi ng parehong kapalaran at mapahamak." Natatakot ang pamilyang Yates, alam nila ang pagkakakilanlan ni Harvey York bilang isang konsultant ngayon. Nakakalungkot. Ang mga puso ng lahat sa pamilyang Yates ay napuno ng labis na pagsisisi. Kung alam talaga nila na si Harvey ay may ganoong pagkakakilanlan, paano pa nila masipa sa pamilyang Yates si Mandy at ang kanyang pamilya? Ngunit huli na upang sabihin ng kahit ano. Walang pag-iyak sa natapon na gatas. Sino ang gumawa nito? Ang ika-4 na Master Yates ay kumalma, kahit na ang kanyang mga pamamaraan ay natatakot sa kanya ang iba. May isang taong bamulong, ika-4 na Master, ayon sa nag-iisang tao na nakaligtas doon, si Harvey at ang unang vice-CEO ng Sky Corporation ay isa sa mga taong naroroon. Haha, parang nagtatrabaho si Consultant York kasama ang Sky Corporation ngayon. Iniisip nila na magagawa lamang nila ang anumang nais nila sa Buckwood. Malamig na tumawa si 4th Master Yates. "Halika, ipadala ang order. Tayo ay gagawa ng isang libing bukas, sa parehong araw ng forum ng pamumuhunan at pakikipag-ugnayan sa negosyo. Nais kong dumalo ang bawat solong malaking karakter sa Buckwood." Nang inig ang lahat, galit na galit si 4th Master Yates. Ang kanyang layunin sa pamamagitan nito ay simple. Nais niya ang bawat makapangyarihang indibidwal na pumili agad ng isang panig. Ang pagpunta sa forum ng pamumuhunan sa negosyo at pakikipag-ugnay o pagpunta sa libing ay kumakatawan sa kanilang napiling panig. Kasabay nito, makipag-ugnay sa bawat kamag-anak na collateral na mayroon ng pamilyang Yates sa Country H. Sabihin sa kanila na dalhin ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan at kung anuman ang mga barahan na itinatago nila at magkita-kita sa Buckwood. Naturally, ang ika-4 na Master Yates ay handa na ilabas ang lahat ng mga huling resort ng pamilyang Yates mula sa Amerika.
Kabanata 1325. Lahat ay nanginginig ng walang katapusan matapos marinig ang utos ng ikaapat na Master Yates. Ang mga overseas na Tsino ng pamilyang Yates mula sa Amerika ay kumalat sa buong bansa sa loob ng maraming taon, kasama na ang Murdoch, Walsingham, at ang Golden Sands. Ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay isa pang kamag-anak na collateral. Ngayon na ang ikaapat na Master Yates ay nabaliw, nais niya ang bawat isa sa mga kamag-anak ng pamilyang Yates na magtipon kasama ang lahat ng kanilang mga kapangyarihan at mga baraha. Gaano katindi ang lakas na tulad nito? Sa loob ng isang araw, ang bawat pamilya ng pamilyang Yates ay nagtipon sa loob ng Country H. Ang mga awtoridad at ang mga gangster, militar at gobyerno, ang kulay-abo na lugar ng mundo ng negosyo. Ang pamilyang Yates mula sa mga kamag-anak ng collateral ng Amerika ay lumalawak sa lahat ng uri ng mga negosyo. Kung ang mga taong iyon ay magtitipon, mahirap isipin ang tanawin. Malakas ang Sky Corporation. Napakahusay ni Consultant York. Ngunit walang paraan para mapigilan nila at hindi mapigilan ang puwersa na ito. Inisip ng lahat ang kinalabasan ng sitwasyong ito. Sa araw ng forum ng pakikipag-ugnay sa pamumuhunan at negosyo, walang isang solong tao ang makikita sa maluwang na sentro ng eksibisyon. Samantala, ang lahat ay natipon sa paligid ng libing. Ang pang-apat na Master Yates ay hindi kumikilos ng madali at mas mahaba. Siya ay lubos na walang respeto. Kasabay nito, nais niyang ipakita sa lahat ang totoong kapangyarihan ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Ang sosyal na circle ng Buckwood ay hindi malaki. Ang balita ay kumalat sa buong Buckwood, kahit na sa kabuuan ng South Light. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng isang oras, kung ito man ay nasa itaas na circle ng lipunan o sa mga lansangan ng Buckwood, lahat sila ay natakot hanggang sa kung saan hindi nila maidagdag ang paksa. Ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay isang liga sa itaas ng iba. Talagang lalabas sila sa oras na ito. At gagamitin nila ang bawat solong suporta at trump card na mayroon sila sa Country H. Ito ay sapat na upang patunayan na ang ikaapat na Master Yates ay labis na galit. Pabalik sa Texas, may mga alamat ng mga bangkay na nakasalansan dahil sa pagkagalit ng ikaapat na Master Yates. Ngayon na ang ikaapat na Master Yates ay nabaliw sa Buckwood, mahirap isipin ang mga kahihinatnan. Ang lahat ng pamilyang Yates sa paligid ng Country H ay nagtipon ng magkasama pagkatapos, lumipat patungo sa Buckwood na may malaking lakas at lakas. Ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay nagpapatakbo sa Country H sa loob ng maraming taon, kakaunti lamang na mga tao ang may katayuan na katulad ni Keith Yates dati. Ang mga taong pinagsama-sama ang mga puwersa ay madaling madurog si Yoel Graham hanggang sa kamatayan. Ang mga puwersa at kapangyarihan lamang ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Ang totoong kapangyarihan ng pamilya ay nasa mga lansangan. Sinuportahan nila ang mga tao na gumawa ng kasamaan sa loob ng bansa H sa lahat ng mga taon na iyon. Ang ilan sa kanila ay naging mga espiya ng pamilya. Mula sa isa pang pananaw, ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay maaaring isaalang-alang na mga traidor. Malinaw silang mamamayan ng bansa H. Ngunit dahil binago nila ang kanilang nasyonalidad, ginagawa nila ang lahat para sa kapakinabangan ng Amerika. At dahil sa ikaapat na Master Yates na nababaliw, lahat ng mga trump card ay nilalaro niya. Walang nakakaalam tungkol sa mga maliit na detalye, ngunit alam nilang lahat na mayroong higit sa 10,000 ng mga tao mula sa mga kalye na nagtitipon sa loob ng Buckwood sa isang maikling panahon. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroon pa ring halos 100 ng mga tao sa gobyerno ng Buckwood upang pilitin si Yoel, na magiging bulag siya sa sitwasyon. Sa Sky Corporation, si Ethan Hunt, Ray Hart, at Tyson Woods ay nakatayo sa tabi ni Harvey York kasama ang iba pang mga subordinate. Ibinigay ni Ethan ang isang dokumento kay Harvey at magalang na sinabi, CEO York, ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay ginagamit na ang halos lahat ng kanilang mga baraha, lalo na ang 13 sa pangalawa at pangatlo sa mga utos ng lalawigan. Ang lahat ng mga ito ay may medyo mataas na katayuan sa kanilang sariling mga sistema.
Ngunit hindi ko inisip na ang lahat ng mga ito ay mga espiya para sa pamilyang Yates mula sa Amerika. Sila ay mga mamamayan ng country age, ngunit palagi silang nagpapahamak sa kanilang inang bayan. Mapahamak silang lahat. Tinapik ni Harvey ang mga pahina ng dokumento at mahinahong sumagot. Dahil ang mga taong ito ay napunta sa Buckwood upang pilitin si Yule sa gulo na ito, dapat mong bigyan siya ng isang tawag upang ipaalam sa kanya. Ang kanyang misyon ngayon ay panatilihin ang panunood sa mga taong ito. Wala sa kanila ang pinapayagan na umalis.